Dahil di raw lahat ng tao bukas ang third eye, isinagawa ni Alex ang pagtatawas para maipakita o maisalarawan ang mga nakita nila. Kung papansin nyo, may parang babae, pero meron parang, ito o may mukha rito. No? Kita mo, parang merong matandang lalaking umaano yung kamay. Dito. Sa unang pagtatawas, ito ang lumitaw na imahe. Nag-iiba naman siya ngayon. First time ako naka-encounter ng ganito. Ang dami kaya po yung lahat. Hindi na baka mas madami. O ngayon, ito, pag nakaganto, parang may tiyanak pa yata to, bata. Dating naman sa ikalawang sample, Ito parang mukhang demonyo to. Ito nasa harap na. Ito. Nakukonfirm ang suspicion ko sa lugar na to. Talagang tinatapunan talaga. Hindi lang siguro mga fetuses, mga elemento, mga binote, ginagamit pang kulam. Yun, andito. Nandito lahat. matapos ang pagtatawas, sinunog na ni Alex ang mga papel para raw makabalik na ang mga elemento sa lugar kung saan sila nakatira. Ang puno ng balete na sinasabing mahigit 100 taon na ring nakatayo sa pinagbigtihan, pinasuri rin namin. Kaya lang para siyang nabunsay o yung stunted ang paglaki niya, gawa ng bato yung maraming kinapitan. Kumbaga hindi masyadong masustansya yung naging pagkain niya. Kasi alam naman natin balete, dependent yan sa sa kahoy na kinakapitan niya. Kapag kakalang ko, pagka batuhan, hindi masyado nakakataas para nababansot ang mga puno. Unang-una, hindi siya medyo nasa kubli pati siya, no? Nakukuberan siya. Hindi siya, kumbaga sa sunlight, medyo kulang siya sa exposure. Kumuha rin siya ng ilang dahon para sa karagdagan pagsusuri. Isang paraan yan sa pag-identify ng pangalan ng puno, yung sa amoy niya. And then minsan yung texture. Ngayong napatunayan ng puno nga ito ng balete, maaari na rin niya kayang malaman ang edad nito? So ganoon din ang pakatingin ko nito, malamang ganoon na nga siya katanda. Para sa akin, medyo convinced ako na ganoon na nga ang inabot nito. At kitang-kita naman natin kung ano ang tindig nito. Grabe ang mga ugat. Mula sa laylayan ng sapa, pataas. Saka yung location niya, parang hindi basta siya ginagalaw. So, ayan, nag-thrive siya ng ganong katagal. Hindi man tuwirang masabi ni Ray ang eksaktong edad ng puno, kumbinsido naman siya na maaari itong maging kandidato sa Heritage Tree Program ng DENR. Yes, pwede siyang maging candidate. Why not? Kailangan talaga ng deeper research, no? Deeper informations, more information. Mamaya, may magka-counter. Oh, hindi naman totoo yun, di ba? So, you must have to show naman. Itinuturo rin na dahilan ng mga kababalaghan dito ang nooy pagiging killing field at burial ground ng mga bukirin. Kaya lumapit kami sa otoridad para bigyan linaw ito. So based on the records naman na nakuha namin dito sa GMA at base na rin doon sa mga dating pulis na narito sa sinasabi mong lugar. So wala naman tayong naging records o naging balita man lang ito yung naging tapunan o salvation na lugar. Pero ang pangalang pinagbigtihan, saan nga ba nagmula? Ayon sa municipal staff ng GMA Cavite, Hindi, kasi dalawa yung Bigte tsaka Balite. Kung di ako nagkakamali, kasi yung, ewan ko doon sa dalawang ilog na yun na lugar na yun, may kinukuha taon-taon kasi ilang beses kami dyan, tuwing summer dati, pag may naliligo, may namamatay.
Kaya natawag lang siyang Bigti, pero hindi talaga siya Bigti na lugar dati. Yung talagang nakapangalan na as a landmark, yung katulad nito, GMA dyan. Tinawag yun, parang bansag lang sa kanya, ganyan. Ngayon, natayuan na ng mga bahay, kaya naging Happy Valley na. Sa pagkakaroon ng unti-unting development o progreso sa lugar, makakalimutan na kaya ng mga residente rito ang mga malalagim na kwento ng nakaraan? Handa na kaya nilang kalimutan ang bansag sa lugar na pinagbigtihan at handa nang tanggapin ang bagong bansag nito bilang Happy Valley? May mga bagay at kaganapan na sadyang hindi maipaliwanag. Pero hindi naman ibig sabihin na basta na lang tayong maniniwala sa mga haka-haka o kwento. Dapat itong patunayan sa sarili niyo. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata, talasan ang pandinig, malawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo.